Totoo nga ba na ang Ten-Tail Beast nga na ito ang sinasabi ni Amado na katawan nga ni Shibai Otosuki na kanyang naiwan sa mundo? Dito nga sa chapter 3 ng Boruto ipinakita nga sa atin ang kasalukuyang itsura ng Ten-Tail Beast na sobrang malnourished at drain nga ng chakra na dahil nga sa kagagawan nitong si Code na paghati nga nito into pieces para maging mga claw grimes. At kung mapapansin nga natin ay yung itsura nga ng Ten-Tail Beast dito ay nagbibigay din ng resemblance sa itsura nga ng Otosuki God na nakita nga natin sa chapter 55 ng Boruto. Malaki nga ang tsansa na ito nga ay si Shibai Otosuki pero posible nga din na maaaring ibang god nga ito. Pero the point is may resemblance nga mula sa stripes sa katawan at kahit nga yung buhok dito ng Otosuki na ito ay parang yung buntot nga dito ng Jubi. Pakipindot nga muna nung like and subscribe para updated ka sa mga Naruto and Boruto news updates. Atin na ngang simulan. So sa mga hindi pa nga nakakaalam, si Shibai Otosuki nga inintroduce nga sa atin sa chapter 75 ng Boruto manga. Isa nga siyang Otosuki na nakagawa ngang makadevour at makakain ng chakra fruits mula sa daan-daan o libu-libong planeta hanggang sa nag-ascend nga itong si Shibai into true godhood. Naiwan nga niya ang katawan niya sa Earth at yung soul at consciousness nga niya ay napunta sa mas mataas na dimensyon. So basically si Shibai nga ngayon ay isa ng 4th o 5th dimensional being and basically tunay na god. Kaya nga dito sa Boruto 2 Blue Vortex atin ngang mapapansin na matindi nga talaga ang concern nitong si Boruto sa Ten-Tails to the point na mukhang para dito nga kay Boruto ay mas matindi pa nga yung panganib na maaaring idulot ng Ten-Tails kaysa sa mga Otosuki level na kalaban tulad ni Code at Kawaki. Pero bakit? Sino nga ba yung karakter na na-introduce nga sa atin na sa tingin nyo nga mas mapanganib pa at mas matindi pa yung threat kaysa dito kay Kawaki at Code? Well, yan nga ay walang iba kundi si Shibai Otosuki. At malaki nga ang tsansa na ito nga yung threat o panganib na nasaksihan nga ni Boruto sa kanyang fate-seeing Byakugan o yung mata nga niya na kayang makakita ng future na gusto ngang iwasan itong si Boruto para mailigtas nga ang mundo. Pero paano nga ba magiging katawan nitong si Shibai itong Ten-Tail Beast? Well, kung babalikan nga natin yung statement ni Amado sa chapter 75, nasabi nga doon ni Amado na ang katawan nga ni Shibai ay naiwan nga niya sa Earth at mukhang itinago at in-store nga ito ni Amado sa isang tagong lugar or si Jigen ang nagtago at binigyan lang niya itong si Amado ng karapatan na i-research itong katawan nitong Shibai Otosuki na to dahil tiwala nga itong si Jigen dito kay Amado noon. At sinabi nga nitong si Amado na ginamit niya yung katawan ni Shibai para i-modify yung katawan ni Ada, Daemon at Code. Kaya nga may mga abilidad silang tatlo na mula nga sa god na si Shibai. At malaki nga ang tsansa na alam nga din ito ni Ishiki Otosuki. Kaya nga posible nga na ito nga yung dahilan kung bakit ginustong ipapatay ni Ishiki ang mga cyborg ni Amado dahil alam nga nitong si Ishiki o Jigen na mas malakas pa nga sa kanya itong mga cyborg na sila Code, Ada at Daemon dahil sa mga Otosuki abilities nila. Posible nga na sa ilang libong taon nga na nabubuhay itong si Ishiki ng patago sa katawan ni Jigen maaari nga na siya nga ay nakatagpo ng isang katawan ng Otosuki. At posible nga na ito ay si Shibai at posibleng ito nga mismo yung Ten-Tail Beast. All throughout these years nga hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang Ten-Tails at saan ito nagmula. Sinasabi nga na ang Ten-Tails na una isang malaking cumulation ng immense chakra. Chakra that's even equal to Otosuki clan members. Ginagamit nga rin sila ng Otosuki clan bilang mga seedlings sa pagtatanim ng god trees. Pero ano nga ba talaga ang mga Ten-Tails? Hindi nga nabanggit sa atin kung ano talaga sila at paano sila nagawa. Kung binibreed nga sila tulad ng mga hayop o farm animals. Pero mukhang imposible nga ito dahil hindi nga nito may-explain yung matinding chakra na nasa loob nga ng mga Ten-Tail Beasts. So ang pinaka-posibleng explanation nga is that Ten-Tails are former Otosuki clan members. Ito nga yung katawan ng mga Otosuki na kung saan wala na nga silang kaluluwa matapos nga mag-unsend ng mga Otosuki na to na nasa katawan nila into higher dimension para sa magol na maging true god. Pero ngayong katawan na nga lang ng Otosuki yung natitira at wala na nga ang soul. Posible nga na kahit wala nga silang isip naiwan pa rin yung instincts at reflexes nila bilang mga Otosuki. Ang instinct na i-devour ang kahit anong chakra o life force sa paligid nila until makakain sila ng isang Otosuki na magbibigay nga sa kanila ng sobrang laking chakra upang tumubo sila into god trees. Same thing nga din guys sa mga Otosuki na kailangan pang kumain ng mga god fruits o maraming god fruits para mag-evolve sila as a race. At ito nga maaari yung tunay na goal ng Otosuki clan, ang mag-ascend ang buong Otosuki clan into a higher plane. At para magawa nga ito, kailangan niyang gamitin ng mga Otosuki yung mga naiwang katawan ng mga Otosuki God para sila din ay makasunod sa mas mataas na dimensyon at maging true gods. Migration of a clan into a higher plane basically. At ngayon nga, naginamit nga nitong si Code yung dugo niya at chakra at ibinigay niya ito sa Ten-Tails
Maaari nga guys na yung original abilities at powers nitong Ten-Tails bilang isang Otsutsuki muling bumalik sa kanya dahil sa pagkakaroon nga niya ng access sa chakra at dugo ni Code na may DNA at chakra nga ni Shibai Otsutsuki dahil nga sa modification na ibinigay sa kanya ni Amado, na ang resulta nga ay nagbigay kay Code ng abilidad na gamitin ang claw marks. Ito nga yung nabanggit noon ni Amado na Shinjutsu nitong si Code, habang yung kay Demon naman yung reflection ability niya na i-reflect ang kahit anong atake o masamang intensyon ng kahit sinong kalaban towards sa kanya, kaya nga sobrang invincible nitong si Daemon. At sa chapter 60 nga ng Boruto manga ayaw pa ngang i-reveal nitong si Ada yung tunay na lakas nitong si Daemon, kaya nga up until now hindi pa rin natin talaga alam kung gaano talaga kalakas si Daemon at ano pa yung iba niyang abilities maliban sa Otsutsuki level strength, reflection ability at kakayahan niyang makita yung mga matitinding kapangyarihan na hindi nagagawang makita ng mga normal na tao, tulad nga ng hidden power ni Himawari at itong Rasengan Uzuhiko ni Boruto. Habang si Ada naman nakita naman na natin yung mga Shinjutsu abilities niya, ang enchant or charm na kayang akitin ng lahat, Sendrigan at Omnipotence, at posibleng may iba pa. So balik tayo sa Ten-Tails. So dahil nga dito sa DNA at chakra ni Code na napunta sa Ten-Tails at dahil nga rin sa instincts nitong Ten-Tails posible nga na magamit nitong Ten-Tails unconsciously yung mga abilidad na makukuha niya mula sa DNA at chakra ni Code, dahil matatandaan nga ng katawan nitong Ten-Tails o yung katawan nitong Otsutsuki yung muscle memory para magamit itong mga abilities na ito kahit wala siyang isip. At maaari nga na mawasak ang mundo dahil sa lakas ng mga god abilities na ito, which is ito nga yung pangyayari na kinakatakutan at gustong iwasan ni Boruto. At posible nga na dahil nga sa DNA at Shibai chakra ni Code na ibinigay dito sa Ten-Tails, posibleng ang isa pang mangyayari ma-revive itong si Shibai Otsutsuki sa katawan nitong Ten-Tails at wasakin ang mundo gamit ito. Ginawan ko na nga ng video yan. Doon nga sa videong iyon na in-explain ko nga rin kung bakit posibleng mag-resurrect sa katawan ng Ten-Tails itong si Shibai Otsutsuki. Yan nga yung posible na nasaksihan ni Boruto sa hinaharap gamit ang future sight niya na gusto nga niyang iwasan. Ang threat na mas matindi pa nga ang pinsala na maidudulot at mas malala pa nga kaysa sa mga kasamaang maaaring gawin ni Code at Kawaki sa Konoha at buong mundo. At malaki nga din ang chance guys na matagal na itong nakita ni Boruto, itong hinaharap o future na makikita niya na kung saan masisira nga ang mundo dahil sa pangyayari na ito. Kaya nga ginawa niya ang lahat ng training at pagpapalakas to the point na yung lakas nga niya kaya nang makipagsabayan sa mga malalakas na Otsutsuki na katulad nga ng nakikita natin ngayon sa Boruto 2 Blue Vortex, na kung saan yung lakas nga nitong si Boruto hindi na pangkaraniwan dahil sa base form pa nga lang nitong si Boruto kahit nga hindi pa niya ipinapakita yung karma abilities niya malinaw na nasa Ishiki level na ang lakas nitong si Boruto dahil nagagawa nga ng paglaruan ang mga karakter na katulad ni Code na mas malakas pa nga sa pinagsamang Naruto at Sasuke at Jigen. Posible nga na ito na yung build up para sa parating ng mga Otsutsuki na makikilala natin dito sa Boruto 2 Blue Vortex. Sigurado ngang hindi lang si Shibai kundi ang iba pa, kasama na nga dito yung dalawang nawawalang Otsutsuki na nakita nga noon ni Sasuke sa dimensyon nitong si Jigen na isa nga sa mga pinakamalaking misteryo dito sa Boruto. So ano ang opinion nyo sa ating theory? Well, theory lang naman to guys, hindi naman ako sure kung ito ang mangyayari at siguradong madidisprove din to. Pero ang ganda rin kasi ng point, 'di ba? Kung magkakatotoo. Comment down your thoughts and opinion and kita-kits tayo sa susunod.